Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 3, Revised K-12 Curriculum, Ikalawang Quarter, Makabansa, Week 7, Day 1. Mga layunin na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng tradisyon ng pamilya at kultura. Nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. At nakagagawa ng mga simpleng gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ipakita ang mga larawan ng iba't ibang pamilya at kultura. Pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Pangalawa, sino ang mga kasama sa bawat pamilya? Pangatlo, ano ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga pamilyang ito? At pang-apat, ano ang mga bagay na pinahahalagahan ng pamilyang ito? Ang layunin ng ating aralin ay naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng tradisyon ng pamilya at kultura. Nakikilala ang mga paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. At nakagagawa ng mga simpleng gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa tradisyon ng pamilya at kultura. Ating alamin ang ibig sabihin ng kultura. Ito ay ang kabuuang kaisipan, kaugalian at tradisyon ng isang grupo ng mga tao. Kabilang dito ang kanilang mga paniniwala, sining, musika, sayaw, wika at iba pa. Ang tradisyon naman, ito ay mga kaugalian o paniniwala na nagpasalin-salin mula sa mga nakaraang henerasyon. Ito ay mga gawi o gawain na patuloy na isinasagawa ng isang grupo ng mga tao. At ang liham pasasalamat naman, ito ay isang uri ng liham na nagpapahayag ng pagpapahalaga at pasasalamat sa isang tao o grupo ng mga tao. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Una, pasulatin ng isang maikling liham pasasalamat ang mga mag-aaral para sa miyembro ng pamilya dahil sa pagpapamulat sa kanila ng mga tradisyong mayroon sila. Pangalawa, sabihin na itampok ang mahusay na paraan ng pamilya upang mapahalagahan ang mga tradisyon nila at kung paano nila ito pananatiling buhay sa kanilang pamilya. At pangatlo, ipaliwanag ang gagamiting rubric para sa pagtatasa ng liham. Ito ay nakalakip sa huling bahagi ng lesson exemplar. Mga bata, paano nga ba maipakikita ang pagpapahalaga sa tradisyon ng iyong pamilya bilang bahagi ng tradisyon sa isang bayan o lungsod, lalawigan at rehiyon? Narito naman ang inyong takdang aralin. Tanungin ang mga magulang hinggil sa mga salitang lokal na nagpapahayag ng pagpapahalaga, pasasalamat at pagmamahal. Day 2. Mga layunin. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng salitang lokal na ginagamit sa kanilang pamilya o bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipahayag ang kahalagahan ng wikang kinagisnan mula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. At nakalilikha ng tula o kwento gamit ang wikang kinagisnan.
Para sa ating panimulang gawain, gawin ng simpleng ehersisyo. Gamitin ang lokal na wika o dialekto para sa bawat kilos. Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng mga halimbawa ng salitang lokal na ginagamit sa kanilang pamilya o bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipahahayag ang kahalagahan ng wikang kinagisnan mula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. At nakalilikha ng tula o kwento gamit ang wikang kinagisnan. Tandaan mga bata na ang tula ay isang akdang pampanitikan na naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinararating sa ating damdamin at ipinahahayag sa pananalitang may angking aliw. Ito ay binubuo ng mga taludtod o linya at saknong. Atin naman ngayon basahin ang kultura. Sa ating lupang sinilangan, mayaman ang wika't kultura. Mga tradisyon at kaugalian, ito'y ating mana. Sa bawat henerasyon, ito'y ating isinasagawa, upang buhay na buhay ay ating pagkakaisa. Sa sayaw at musika na pinapahalagahan, ang bawat galaw at tugtog ay may sariling kahulugan. Sa mga pagkain at damit, ating kinikilala ang pagkakakilanlan ng lahi, walang katulad at kapara. Kaya't ating ipagpatuloy ang pagmamahal sa kultura upang sa susunod na henerasyon, ito'y ating maipamana. Sa puso't isipan, ating itong ingatan at sa buong mundo, dapat ipagyabang. Mga bata, ano ang paksa ng tula? At ano ang mensahe ng tula? Ngayon naman ay gawin ang mga sumusunod. Una, pasulatin ng isang tula na may isang saknong o ng isang maikling kwento ang mga mag-aaral gamit ang mga salitang lokal na nalaman nila mula sa kanilang takdang aralin. Pangalawa, ang tema ng tula o maikling kwento ay tungkol sa pagpapahalaga sa wikang mula sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Mga bata, paano nga ba maipakikita ang pagpapahalaga sa wika ng iyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Day 3. Mga layunin. Naipahahayag ang kahalagahan ng laro mula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon na kinabibilangan at naipamamalas ang pagpapahalaga sa laro sa pamamagitan ng pakikilahok rito. Para sa ating panimulang gawain, gawin ang simpleng ehersisyo, bumilang ng 8 sa bawat kilos. Ang layunin ng ating aralin ay naipahahayag ang kahalagahan ng laro mula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon na kinabibilangan at naipamamalas ang pagpapahalaga sa laro sa pamamagitan ng pakikilahok rito. Tandaan mga bata na ang tradisyonal na laro ay mga larong nagpasalin-salin mula sa mga nakaraang henerasyon. Paglaruin ang mga bata ng isang tradisyonal na laro na alam na nila. Gawin ito sa loob lamang ng 10 minuto. Piliin ang laro na makakalahok ang lahat. Pagkatapos ay sagutin ang mga pamprosesong tanong.
Ngayon naman ay pangkatin ang mga mag-aaral sa 4 na grupo. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na sila ay gagawa ng isang tradisyonal laro na halaw sa nakikita nilang ginagawa sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang halimbawa nito ay basketball. Day 4. Mga layunin. Nakagagawa ng isang simpleng proyekto sa sining gamit ang recycled materials. At naipamamalas ang pagpapahalaga sa sining at craft sa pamamagitan ng pagiging malikhain at paggalang sa mga gawa ng iba. Ang layunin ng ating aralin ay nakagagawa ng isang simpleng proyekto sa sining gamit ang recycled materials at naipamamalas ang pagpapahalaga sa sining at craft sa pamamagitan ng pagiging malikhain at paggalang sa mga gawa ng iba. Tandaan mga bata na ang circular na ekonomiya o circular economy ay isang sistema na ang mga material ay hindi kailanman nagiging basura at ang kalikasan ay nagre-regenerate. Ang pagre-recycle naman ay ang pagproseso ng mga material na itinapon na upang gawing mga bagong produkto. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kapaligiran dahil binabawasan nito ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at nag-iimbak ng mga likas na yaman. Ang circular na ekonomiya or circular economy ay isang sistema na ang mga material ay hindi kailanman nagiging basura at ang kalikasan ay nagre-regenerate. Sa isang circular na ekonomiya, ang mga produkto at material ay pinapanatili sa sirkulasyon sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng pagpapanatili, muling paggamit, pagsasaayos, muling paggawa, pag-recycle, at pag-aabono. Tinutugunan ng circular na ekonomiya ang pagbabago ng klima at iba pang mga global na hamon, tulad ng pagkawala ng biodiversity, basura, at polusyon sa pamamagitan ng paghihiwalay ng gawain ng ekonomiya mula sa pagkonsumo ng mga limitadong mapagkukunan. Kagaya ng nabanggit, kasama ang pagre-recycle sa mga proseso dito. Ang pagre-recycle ay ang pagproseso ng mga material na itinapon na upang gawing mga bagong produkto. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kapaligiran dahil binabawasan nito ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at nag-iimbak ng mga likas na yaman. Sa araw na ito, kayo ay gagawa ng mga sining at craft na mula sa mga basura na maaaring iresiklo. Pangkatin ng guro ang mga mag-aaral sa 4 na grupo. Ipaliwanag na ang bawat pangkat ay gagawa ng isang craft gamit ang mga recyclable materials. Ipaalala sa pangkat na ang gagamitin nila ay ang mga material na dinala ng kanilang grupo. Papiliin ang isang miyembro na magbabahagi kung bakit iyon ang napiling craft na ginawa ng grupo at kung paano nito na ipakita ang sining at craft mula sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon.
Ipaliwanag ang gagamiting rubric para sa pagbuo ng graph. Ito ay nakalakip sa huling bahagi ng lesson exemplar. Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!